Habang patuloy na sumusulong ang mga Howling Moonwolf Demon at sa pagkakataong ito ay napansin naman ni Huyan na 4 lang sa mga halimaw ang napatay ng kanilang kapitan mula sa 17, habang hawak-hawak niya ang cute na nilalang na natutulog. Napansin din ito ng ating bida at napagtanto niya na ang mga halimaw na iyon ay naging mas matalino dahil sinadya nilang ikalat ang kanilang mga posisyon upang hindi madamay sa mga pagsabog. Sa pagkakataong ito habang sandaling nagmumuni si Jiang Kai ay may nakapukaw sa atensyon ni Huyan na labis niyang ikinabigla at may isang Howling Moonwolf Demon ang palihim na lumapit sa likuran ni Jiang Kai upang patayin siya gamit ang mga matutulis nitong kuko kaya naman sa takot ay napalakas ng sigaw si Huyan upang maalerto ang kanilang kapitan subalit ito ay masyadong huli na. Lumundag ng matulin ang halimaw sa pag-aakalang mapapatay nito ang kanyang biktima gamit ang isang atake lang at sa paghiwa gamit ng kuko nito ay nagulat na lang ang halimaw gayunpaman inaasahan na ito ni Jiang Kai at sa kanyang mas pinabilis na liksi kasama na ang bagong talento niya na Deceive Heaven and Cross the Sea ay nakagawa siya ng isang ilusyon at nalinlang niya ang halimaw. Nalilito ang halimaw kung ano ang nangyari at kung saan napunta ang kanyang biktima. At sa sandaling iyon ay nasa itaas na ang ating bida na naliliwanagan ng Blood Moon at inihahanda ang sarili sa pag-atake at sinabihan ng hangal na halimaw na tamasahin nito ang sakit ng kamatayan. Sa nagliliyab na mga mata ay isang mabilis at walang palya na pag-atake ang pinakawala ni Jiang Kai at ang pag-atakeng iyon ang nagpatamba sa hangal na halimaw at maririnig na lang ang nakakaawang pag-ungol nito sa sakit bago ito pumanaw. Nang mapatay na ang hangal na halimaw lumitaw ang notification system upang ipaalam na napatay niya ang level 55 na halimaw na mas mataas pa ang level sa mga naunang pinatay ng ating bida. Sa kabilang banda naman ay may 3 mutated Howling Moonwolf Demon ang kasalukuyang sumusugod kay Ruan Yu na desperadong patayin ito subalit may 3 nagliliyab na life-chasing fate weapon ang mabilis na lumusot sa kanya at ang mga armas na iyon ay tumama sa mga vital organs ng mga halimaw na mabilis nilang ikinamatay. Gaya ng inaasahan nagluksa na naman si Ruan Yu sa mga napatay na halimaw at bulalas naman ni Huyan na tiyak na mawawala ng buhay si Ruan Yu kung hindi lang kumilos sa eksaktong oras ang kanilang kapitan. Pagkatapos ibinaling ni Huyan ang atensyon sa cute na nilalang at sa inis ay sinimulan niyang ininat ang pisngi nito at inutusan na iluwan na ang kanyang compass at pagbabante niyang sinabi na kung hindi niya gagawin ito ngayon ay itatapon niya ito sa mga lobo na halimaw. Bigla namang naalerto si Jiang Kai nang marinig ang mga mabibilis na yapak ng mga halimaw na papalapit sa kanila. Lumusab ang mga ito sa magkabilang panig sa labanan at dahil dito ay inalerto ni Jiang Kai si Huyan na bantayan ang direksyon sa bandang kanan niya subalit paglingon ni Huyan sa kanang direksyon ay natigilan siya sa gulat nang makitang nasa harapan na niya ang lobong halimaw na akma na siyang papatayin at tila parang naparalisa ang katawan ni Huyan sa takot at sa sandaling iyon ay bigla niyang naisip na baka dito na matatapos ang buhay niya. Dahil sa takot ay niyakap niya ng mahigpit ang cute na nilalang at piniling protektahan ito habang sinubukan iwasan ang kamatayan mula sa pag-atake ng Howling Moonwolf Demon. Napasigaw siya sa matinding sakit matapos makatanggap ng malalim na hiwa sa kanyang balikat at nawalan siya ng balanse at pagkatapos ay natumba siya sa lupa habang pinuprotektahan pa rin niya ang cute na nilalang. Matapos mangyari yun natigilan ang mga Howling Moonwolf Demon at nakaramdam sila ng isang nakakatakot na presensya na naging dahilan para huminto sila sa kanilang gagawin at manginig sa takot. Napansin ito ni Jiang Kai at nagtataka kung bakit bigla-bigla na lang naging matatakotin na tuta ang mga Howling Moonwolf Demon na parang nararamdaman nila ang isang bagay na lubhang nakakatakot. Napatingin si Jiang Kai sa direksyon kung saan nakatingin ang mga halimaw na nilalang at tumulo ang pawi sa kanyang pisngi at napagtanto niya na iyon ang direksyon ni Huyan. Nagulat siya nang makita si Huyan na nakahandusay na sa lupa habang iniinda ang sakit mula sa sugat nito at napasigaw si Jiang Kai sa pangalan ni Huyan at inaakala niyang gawa ito ng maliit na nilalang na ngayon ay naging mapanganib at naglalakad sa nakakatakot nitong aura dahil hindi ito natutuwa sa nangyari. Umatake si Jiang Kai para protektahan si Huyan mula sa maliit na nilalang subalit ang kanyang pag-atake ay nagiging walang silbi na parang pinigilan ito ng isang malakas at di pa nakikitang puwersa mula sa maliit na nilalang. Nahulog ang armas ni Jiang Kai sa lupa at kasabay nito ay lumutang ang maliit na nilalang at ibinunyag ang kapangyarihan nito at pinasok si Huyan sa loob ng mahiwagang bilog. Nagulat si Jiang Kai nang makita ito at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa isang iglap ay naglabas ng matinding enerhiya ang maliit na nilalang na lumaganap sa anumang direksyon na hudyat na may gagawin itong kakaiba.
Dahil sa takot sa kaligtasan ni Huyan, nagmamadaling sinubukan ni Jiang Kai na sagipin ang kakampi mula sa makapangyarihang nilalang, subalit siya ay nabigo nang pigilan siya nito sa paggalaw at pagkatapos ay biglang sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Nang bahagyang lumino na ang usok mula sa pagsabog, bumungad sa harapan ng ating bida ang isang malaking bilog na maliwanag na barrier at hindi niya maunawaan kung bakit siya lumikha ng ganoon. Samantala sa loob ng mahiwagang barrier, makikitang nakahandusay si Huyan at pilit pumipiglas mula sa isang kapangyarihang pumipigil sa katawan niyang gumalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinanong ang nilalang kung sino siya at kung bakit niya ginagawa ito. Lumalabas na ang cute na nilalang kanina ay nag-transform sa tunay nitong anyo bilang isang magandang babae na may tenga sa ulo tulad ng isang sorrow at nagliliwanag ang mga matang. Pinagmamasdan si Huyan. Tumutulo ang pawis niya sa kaba habang hinahawakan siya sa pisngi at sinabi nitong hindi niya naisip na mas tatagal daw si Huyan kaysa sa kanyang inaasahan. Tumatagaktak ang pawis ni Huyan at tinitiis ang matinding sakit mula sa mga sugat nito, at dahil dito sinabi ng babaeng sorrow na malinaw na kasing mahina raw siya tulad ng isang kuneho at magaling na magpanggap na matatag. Inilapat ng babaeng sorrow ang kamay nito sa sugat ni Huyan at sinimulang ginamit ang kulay lilang kapangyarihan upang pigilan ang pagdurugo ng sugat sa balikat nito. Naiinis niyang sinambit na hindi naman niya talaga ginagawa ang bagay na ito kung hindi lang sa pagprotekta ni Huyan sa kanya. Pagkatapos pigilan ang pagdurugo ay inalis niya ang kamay nito mula sa balikat at isinagawa ang kanyang pamamaraan sa pagpapagaling ng mga sugat ni Huyan, at habang dinidilaan niya ito ay nakakaramdam si Huyan ng sakit at hindi pagiging komportable. Tinawag siya ng babaeng sorrow na Little Rabbit at sinabing tiisin niya na lang muna ito kahit saglit hanggang sa gumaling ang mga sugat niya. Habang pinagpapatuloy niya ang pagpapagamot kay Huyan, napansin niyang may isang nilalang ang nagpupumilit na pumasok sa loob ng nilikha niyang barrier. Namangha ang babaeng sorrow sa nilalang na iyon, kahit sa ilalim ng kanyang kapangyarihan sa pagpigil ay kaya nitong mapanatili ang kanyang kamalayan, at dahil dito ay nakuha ang kanyang interes. Ang nilalang na tinutukoy ng babaeng sorrow ay walang iba kundi ang ating bida na buong lakas na ginagawa ang lahat ng paraan para masira ang barrier o kahit makapasok man lang sa loob nito. Dahil sa pinakitang desperasyon ni Jiang Kai ay napagpasyahan ng babaeng sorrow na subukan ang kakayahan ng ating bida, at mula sa palad niya ay lumitaw ang maliit na bilog na kapangyarihan. Mabilis na tumama ang kapangyarihan ng babaeng sorrow na kasing bilis ng bala sa noo ni Jiang Kai, na naging dahilan para mapatigil siya sa kanyang ginagawa nang maramdaman niya ang kakaibang nangyayari sa kanyang kamalayan. Bigla na lang siya nailipat sa ibang lugar at hindi maunawaan ni Jiang Kai ang nangyayari at kung paano siya napunta doon, at paglingon niya ay nanlaki na lang ang mga mata niya sa kanyang natatanaw. Nakita niya ang pamilyar na kalunos-lunos na tanawin sa lungsod at litong-lito kung paanong bigla siyang napunta roon sa planetang Earth. Hinanap niya ang presensya ni Huyan at Ruan Yu sa paligid at malinaw na kanina lang ay nasa loob siya sa kagubatan ng Ghost Star Planet, at napapaisip kung saan na ang grupo ng mga Howling Moon Wolf Demons at pati na ang babaeng sorrow na tinatawag niya bilang Demon Fox. Yumanig ang buong lugar at napaupo si Jiang Kai sa lupa. Maririnig ang isang matinis na tinig ang humihingi ng saklolo, at napagtanto ng ating bida na ang sanhi ng pagyanig ng lugar ay nagmumula sa higanting nilalang na bumibigat ng 50 tonelada. Pagtingin niya sa harapan ay nakita niya ang mga mamamayan sa lugar na kumakaripas ng takbo sa takot, at sa likuran ng mga metatiyog na gusali ay isang dambuhalang nilalang ang nagsimulang mangaso ng mga tao. Ang higanteng halimaw ay may pakpak at 4 na ulo sa iisang katawan at tumitili dahil sa matinding gutom. Hindi akalain ni Jiang Kai na ang higanteng halimaw na nakikita niya ngayon ay tinatawag nilang Beast Gods. Dali-daling hinabol ng Beast Gods ang isang grupo ng mga tao na pilit tumatakas para sa kanilang kaligtasan, at sa grupo na iyon ay kabilang na ang ating bida na napapamura dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maunawaan ang nangyayari. Habang tumatakas ay sinubukan niyang tawagin ang kanyang Chasing Fate weapon para harapin ang Beast God, subalit kahit anong pilit niyang palabasin ito ay tila walang nangyayari, at napagtanto niya na dahil nasa Earth siya ngayon ay hindi niya magagamit ang kanyang mga skills pati na ang system dahil sa biglaang pag-teleport sa kanya sa planetang Earth. Gayunpaman, naalala niya nung sandaling desperado siyang iligtas si Huyan ay naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na nagmula sa Demon Fox at napagtanto na nasa loob siya ng isang ilusyon. Alam niyang sa tunay na larangan ng digmaan laban sa Beast Gods ay may
Napakababang posibilidad raw na lumitaw ang ordinaryong mga tao sa lugar. Habang patuloy siyang tumatakbo ay may isa pang kakaibang bagay siyang napapansin sa kasalukuyang nangyayari at hanggang ngayon sa oras na ito alinman sa mga transcendents ay hindi pa raw rumeresponde upang tulungan sila at harapin ang Beast Gods. Sa sandaling iyon narinig ni Jiang Kai ang isang tinig na humihingi ng tulong na sagipin ang anak nito at paglingon niya ay nakita niya ang isang ina na inihagis ang baby nito bago pa man siya lamunin ng Beast Gods ng tuluyan. Gayunpaman sa halip na magpakabayani ay pinili niyang hindi ito pansinin at nagpatuloy sa kanyang pagtakas kahit alam niyang ito man ay isang ilusyon dahil hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan niya sa pagkamatay rito. Samantala walang tigil na umiiyak ang sanggol ng matindi at nang marinig ito ng ating bida ay naalala niya ang sarili sa nakaraan kung saan sa Beast Gods Battlefield ay nagpakabayani ang nakakatanda niyang kapatid at mas piniling itaya ang buhay nito para lamang mailigtas siya mula sa mga halimaw. Iyon ang nagtulak kay Jiang Kai para huminto siya sa pagtakbo at sagipin ang sanggol mula sa Beast Gods. Tumigil ang Beast God sa harap ng batang sanggol at tila naakit ang atensyon nito sa ginawang ingay ng bata, sinimulang binuka ang malaking bibig na may mga malalaking hanay na matutulis ng ngipin at sa kaunting sandali na lang ay makakain na nito ang batang sanggol. Bago pa man iyon mangyari ay iniligtas ni Jiang Kai ang sanggol mula sa halimaw dahil hindi ito matiis ng konsensya niya na iwan ito sa kamatayan. Makalipas ang ilang sandali maraming pinagdaanan si Jiang Kai mula sa galit na Beast God na mainit pa rin na nakabuntot sa likuran para lamang isalba ang buhay ng sanggol. Tinadtad ang katawan niya ng mga sugat at dahil sa walang tigil na pagtakbo ay nararamdaman na ni Jiang Kai ang tibay niyang malapit na sa limitasyon. Labis ang pagkadismaya niya sa sarili kahit na marami siyang pinagdaanang hirap sa pagsasanay sa Ghost Star para maging malakas at kung wala ang tulong ng sistema o skill sa harap ng halimaw ay nagiging ordinaryong tao lang siya. Habang tinatahak pa lang ni Jiang Kai ang nakahilerang mga matutulis na bakal ginamit ng Beast God ang lakas nito na ngayon ay mabilis na sinisira at sinusundan ang landas ng ating bida. Sa kasamaang palad dahil sa pag-uga ng lupa ay natisod siya malapit mismo sa matutulis na bakal at bago pa man siya madapa at masugitan ng isa sa mga ito ay inihagis pataas ni Jiang Kai ang umiiyak na sanggol para hindi madamay. Gayunpaman sa pagkahulog ng bata ay may nakatapat ng matulis na bagay at bago pa man ito mahulog sa kamatayan ay ginamit ni Jiang Kai ang natitira niyang lakas para saluhin ito. Ngunit sa sandaling iyon ay nasa harapan na niya ang Beast Gods na ibinuka ang bibig at huli na para ito ay iwasan pa dahil wala na rin siyang natitirang lakas upang gawin ito. Matapos ang ilang sandali nilamon ng buhay ang ating bida kasama ang batang sanggol at dito ramdam ni Jiang Kai na ang buong kalamnan niya ay parang nabubulok sa loob ng tiyan ng Beast God at napapamura na lang sa sarili dahil nadudurog ang puso niya sa kanilang masakit na sinapit at napapatanong na lang sa kanyang isipan kung isa lang ba talaga itong ilusyon. Sa kabila ng lahat kahit sa huli ay desperado pa rin niyang iligtas ang sanggol subalit sa sandaling iyon ay may isang mahiwagang boses ang maririnig sa kanyang isipan na ito raw ang presyong binayaran niya sa paglalaro bilang isang bayani. Habang patuloy siyang pumapailalim sa loob ng tiyan ng Beast Gods ay lumitaw ang imahe ng mga boss na halimaw na kanyang pinatay at tinanong siya ng mahiwagang boses na kung sa tingin niya ay siya na raw ngayon ang makapangyarihang tagapagligtas dahil lang sa nakapatay siya ng mga iilang pirasong basurang halimaw. At ang katotohanan daw ay isa siyang ganap na walang kapangyarihan at isang hamak lang na hindi kayang protektahan ang sinuman. Dahil sa sinabing iyon ng mahiwagang boses lumitaw ang luha sa mata ni Jiang Kai at napaniwalang isa lang talaga siyang hamak na nilalang na hindi kayang protektahan ang mahahalagang tao sa kanyang buhay. Lumitaw ang kawangis niyang anyo at mas lalo pa siyang sinusubok para panghinaan pa ng loob ang ating bida at sinabi nitong halos hindi niya kayang alagaan ang sarili niya at kung bakit may pakialam pa raw siya sa iba. Lumapit ito kay Jiang Kai at sinabing siya ay makasarili na simula pa lang nung una at pagkatapos inilagay siya nito sa mga bisig at hinikayat na huwag niya nang subukang maging malakas at para tuluyan ng tanggapin sa sarili niya na isa lang talaga siyang mahinang nilalang. Sinabi nitong magpahinga na siya at sinimulan na ni Jiang Kai na ipikit ito ngunit bago pa man siya tuluyang nadala sa kanyang kahinaan patungo sa dilim ay mula sa ibabaw ay lumitaw ang liwanag at inilipat ang kanyang kamalayan. Napunta siya sa isang pamilyar na lugar at sa loob ay nakita niya ang kanyang mga magulang at tinanong siya ng kanyang ina kung ano pa raw ang ginagawa niya at inutusan itong umupo at kumain habang mainit pa raw ang pagkain.
Ipinahayag naman ng kanyang ama na masyado lang daw pinipilit ni Jiang Kai ang kanyang sarili ng husto kamakailan. Nang makita ang kanyang magulang ay hindi maunawaan ni Jiang Kai kung ano ang nangyayari. Pinaalala ng kanyang ina na kahit nung bata pa siya at madapa at kahit kita ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sugat ngunit tinatatagan pa rin niya ang sarili at sinabing hindi iyon masakit. Kinumpirma ito ng kanyang ama at mariing sinang-ayunan na pinapatunayan lang daw ni Jiang Kai ang pagiging likas ng tunay na lalaki. Mas lalong napukaw ang kanyang damdamin nang sabihin pa ng kanyang ama na kahit sa kabila ng kanyang lakas ay bata pa rin siya sa bandang huli. Sa nanginginig na tinig tinawag ni Jiang Kai ang kanyang mga magulang at ipinahayag ng kanyang ama na nandirito lang sila at maaari siyang umuwi kung gugustuhin niya ng magpahinga. Nakaupo sa mesa at naging bata ang anyo ng ating bida at gusto niyang ipahayag sa kanyang mga magulang na minsan hindi siya matatag at gusto nang sumuko na lang. Hinimok siya ng kanyang ama na umuwi na sa kanila kaya iniunat ni Jiang Kai ang kamay niya patungo sa kanyang mga magulang.